Hello mga kababayan, hello guys, good evening and or good morning. Ito at itutuloy ko yung aking tutorial video sa paggawa po ng burong isda. So natatandaan nyo last week, ito yung ginawa ko. So 1 week na po siya ngayon. Meron po siyang kanin. So, yan po yung karne niya. 1 week na po ito ha. Itong tatlong ito, 1 week po. Yan ang itsura niya. May kanin po yan. Ito naman po yung 2 weeks old. Sa 2, 3, 4. Inalis ko na po yung kanin niya kasi sa obserbasyon ko, naburo na po natin itong isda. Kaya wala na po siyang kanin. Kung ano na lamang po yung nakapahid dyan, yan na lang po. Inalis ko na po yung kanin niya. At sorry, pero itinapon po natin. Kasi po, hindi po pwedeng tumagal yung kanin dito. Kung hindi, ay aasim na ng aasim at lalambot po ng lalambot ang karne ng isda. Ngayon po, itong 4 na ito, como next week ay pwede nang i-dispose, maglalagay tayo ng panibagong kanin. Ito po yung kanin natin. May asin na po ito. Hindi po ako naglalagay ng lugaw. Yung kanin po na normal na sinasaing. Tapos nagpapakulo na lang po ako ng mainit na tubig. Saka ko po idadagdag yung tubig dito. Parang ang kanin ko po ay nasa gitna. Nasa gitna ng lugaw at ng kanin na yung kinakain natin. So, yun po. So, kung po 4 ang may order, 4 po ang lalagyan natin ng kanin. So, kung halimbawa po ay isa lang ang gusto nyong lutuin, isa lang po yung lalagyan nyo ng kanin. Ito pong 3, huwag nyong lagyan ng kanin. Hayaan nyo pong ganito lang siya. Patuloy siyang mabuburo, patuloy na lalambot. Pero wala pong kanin na aasim. So, halimbawa po, gusto nyo every week kayo magluto. O this week, isa munang lagyan nyo ng kanin. Next week, kung gusto nyo magluto ulit, before kayo magluto, lagyan nyo na rin ulit ito ng kanin para umasim. So, paulit-ulit lang ng ganon. Kaya ang sistema ko po ay hindi ako nauubusan ng buro. Unless sabay-sabay po yung gustong mag-ulam ng buro. So, yun lang po. Sana makatulong sa inyo kung gusto ninyong hindi kayo nauubusan ng buro. Wala pong problema sa isda na bakit ang tagal naman, maasim na maasim, tapon ninyo siguro. Hindi po kasi wala nga po siyang kanin. Saka nyo lang lalagyan ng kanin ito kung ang intention nyo next week kayo magluluto ng buro. So, hayaan nyo lang ganyan yan kung hindi nyo muna siya lulutuin. So, ito po, dahil sa tingin ko hindi pa po naburo, compare po kasi dito, tatabi natin, ayan, pansin nyo naman po siguro, another 1 week pa po siguro ito. Siguro kasi hindi natin alam, depende po sa panahon. Kaya ito po ay parang isa tayong doktor na binibisita lagi ang ating pasyente at inaalam kung ano ang sitwasyon o kalagayan niya. Ganun po yun. So, sana na ipaliwanag ko ng maayos at sana po kung may gusto kayong maliwanagan, tanong nyo lang sa akin. So, eto na guys, nailagay na natin yung panibagong kanin. So, ayan, 4. Ngayon, ititiklop na natin at ilalagay na natin sa lalagyan. Isisilid na natin guys. So, maghintay ulit tayo ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggong yon,
i-check natin maybe once. Tingnan natin kung anong kalagayan niya. So, ayan guys, ilalagay ko na dito. Nauna ko lang inilagay yung late na binuro natin. So, ganyan lang ang sistema at proseso ko guys pag gumagawa ako. Ganito po ang style ko. Sa iba naman ang style. Kasi ibang lugar, iba-ibang style po ang proseso ng pagbuburo. Bakit po ganong katagal? Yun po ang isang tanong. Kasi nga po, katulad nung nauna kong vlog, ang sinasabi ko, kasi sinasama ko po yung ulo, yung mga palikpik, buntot. Kasi dito sa may palikpik pala, although natatanggal yun, may mga natitira dito na buto-buto o tinik. Kaya dapat mapalambot natin yon. So, ganun lang guys. Naburo na natin yung isda, buburuhin naman natin ngayon yung kanin. So, thank you.